mong lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako ay susunod sa iyo, ipahayag salita, buhay ko man aking iaalay bilang handog sa iyo, Panginoong Jesus. Lumipas man ang langit at lupa, ngunit ang iyong salita ay di mawawala. Lumakad man sa gitna ng dilim, aasahan ang Diyos, laging susubaybay. Kaya't ako minsan pa, kaya't ako ay susunod sa Pastor. Amen. Ipahayag ang iyong salita, buhay ko may aking iaalay bilang handog sa iyo, Panginoong Jesus. Minsan pa yung huling stanza, ulitin natin. Yung huling stanza. Ngunit ang iyong salita ay di mawawala. Lumakad man sa gitna ng dilim, aasahan ng Diyos, laging susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa iyo, ipahayag. Yes, Lord, help us, Father. Salita, buhay ko may aking aalay bilang handog sa iyo, Panginoong Jesus. Bilang handog sa iyo, Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Kinakabahan uli ako Purihin ng Panginoon. Alam kong may gagawin ng Diyos sa atin sa gabing ito. Kanina talagang ang kaaway maraming ginawa sa akin parang ayaw niyang akong tumayo Sa totoo lang, maraming beses akong nagpunta sa CR. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon lang araw na to. Nandiyan na yung dumumi, umihi, etc. Paulit-ulit Hindi ko alam kung bakit. Ngayon lang araw na to talaga. Para bang ayaw niyang ipatapos sa akin yung ginagawa ko At naway ang Panginoon ang kumilos sa atin. At tulungan niyo ako sa panalangin, mga kapatid. Purihin ang Diyos.
Isang patotoo na gusto kong ibalita sa inyo yung brother ko. Napakabilis ng kanyang recovery. Wala kaming anumang gamot na binili. Tanging panalangin lang ang doon ko napatunayan ang Diyos ay maraming beses ko nang napatunayan ang Panginoon. Pero yung himalang yun na ginawa ng Panginoon, talagang mas naging totoo sa akin ang Panginoon. Kasi yung sakit ng ngipin, naranasan ko rin, napagalingin ako. Yung ngipin, mahirap din sa patlatayanan niya. Kailangan mo rin ng gamot dyan eh. Di ba? Pero kapag kayong pananampalataya pala ay pinanghawakan mo, yung ngipin, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon. Diba? Andyan yung pagka kumirot na yan, hindi mo malaman ang gagawin mo, para bang gusto mong iuntog mo na yung ulo mo sa pader kasi napakasakit nun. Diba? Nung naranasan ko yun, talagang praise the Lord. Hindi pala talaga natin kailangan ng hospital. Ang hospital tumutulong kapag kakonti pa lang pananampalataya natin. Hindi masama yun, sabi ng propeta. Kasi tulong din yan, instrumento rin yan ng Panginoon. Pero hindi tayo dapat manatiling ganyan. Diba? Kailangan natin ng salita ng Diyos, panghawakan natin. At kinote ko pa nga sa kanya, pinapabasa ko sa kanya, sabi ko, kapatid, ito, basahin mo. Hindi niya binasa, ako na lang ang bumasa. Sabi ko, pakinggan mo. Naalala ko yung preaching ni Pastor dati, yung patungkol sa bundok. Pag sinabi mo sa bundok, sabi niya, umalis ka, mapasugba ka sa dagat, manampalataya ka, sabi niya, aalis ang bundok. Pag sinabi mo yun, hindi siya umalis, huwag kang magduda. Sabi niya. Kasi meron ng ginagawa. Pagkasabi mo, merong maliit na buhangin gumagalaw na. Sabi niya. Hindi mo nakikita sa eksena, sa mata mo parang baliwala. Pero yung eksena sa likod nun, yung pagkasabi mo, ang Diyos, on the way na yung kanyang tugon. Diba? Parang yung sa puno. Nung Panginoon ay nagutom, sinumpa niya yung puno. Sabi niya, hindi ka na magbubunga mula ngayon. Wala naman nangyari. Kumbaga, sa physical na mata natin, parang wala lang. Walang pagbabago. Pero pagkasabi ng Panginoon, merong kung anong kumilos sa spiritual na mata natin, sa spiritual na side, ang Diyos ay kumilos na. O ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos na. Hanggang kinabukasan, napadaan uli sila, si Pedro, nagulat siya, Panginoon, yung puno, patay na. Doon niya sinabi yung bundok, sabi niya, manampalataya kayo sa Diyos, sabi ng Panginoon. Pag sinabi niyo sa bundok, pag sinabi niyo, hindi pag sinabi ng ating Panginoon, pag sinabi natin, bundok, mapasugba ka sa dagat, sabi niya, mangyayari. At doon ko napatunayan ng Panginoon ay totoo. Totoong totoo. Dapat nating maranasang lahat, mga kapatid, kasi paparating tayo doon. Sabi niya, hold on to your faith. Sabi niya, pag di mo nakitang umalis agad siya, pero pag pinanghawakan mo, mamamalayan mo na lang, wala na siya sa harap mo. Purihin ang Panginoon. Tayo babasa sa 1 Corinthians. Nagpapasalamat pala siya dahil mabilis ang recovery niya, dahil pinagaling siya ng Panginoon. Gayon din sa mga panalangin natin. Sabi ko, maraming nanalangin sa iyo, taga San Pedro, taga Pasig, lahat sila nagmamahal sa iyo. So, ganun na lang ang pasasalamat niya sa ating lahat. Sa verse 9, 1 Corinthians 4, verse 9. Sapagkat iniisip ko
Sa Tagalog, ano? Na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol, si Pablo ang nangungusap, na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan. Tayo nakatalaga rin sa kamatayan. Di ba? Pero hindi pisikal. Kailangan mamatay sa sarili mo para mabuhay ka. Okay? Nakatalaga sa kamatayan sapagkat kami ginawang panoorin sa sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Pwede ba sa Ingles? Tignan natin. For I think that God hath set forth us, the apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Isang versikulo lang to, dito ko kukunin ang ating paksa. Kanina iniisip ko para bang hindi ko ma-titlean ito eh. Sa Tagalog, ganito na lang. Paki-English na lang. Tayo'y ginawang panoorin ng sanlibutan. O subtitle yon. So, ito yung we are spectacle with God. Ang spectacle ay bago ko pala explain, tayo manalangin muna. Talagang nakabahan pa rin ako eh. Pray tayo, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Narito kami upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Marapatin mo po ang iyong likod at ipatawad ang anumang pagkukulang maging ng bawat isa, Panginoon, upang marapat kami na dumulog sa iyo. Ano man ito, ipatawad mo, Panginoon, at kami sumasampalataya na sasamahan mo kami, Panginoon. Ganun pa man, sumasampalataya kami dahil marami kami, Panginoon. Higit sa 3 o 2, ang sabi mo, kapag kami nanampalataya na o 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay isa sa kanilang kalagitnaan. Kami marami ngayon, kaya kami sumasampalataya, O Diyos, na kami sasamahan mo. Hinanghawakan namin yan, Panginoon. At O Lord, ano man ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid, ikaw ang kumatagpo sa kanila. Bilang tao, hindi ko alam ang kanilang pangailangan. Nais ko, Panginoon, na magpatianod sa iyong kalooban. At ang aking ibinigay mo sa aking puso na imimisahe ngayon ng Diyos, ikaw ang kumilos. At masabi ko ang dapat masabi na ipapasabi mo, Panginoon. At ang aking kaisipan ay sariling interes ay mawala sa eksena. At ikaw ang mapailang lang sa amin. Tulungan mo kami. Lahat ng ito ay idinudulog namin sa iyo. Muli, Panginoon, salamat po. Nataas ka namin, binabalik ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, tayo po yung makakaupo na, mga kapatid. Hindi ko alam kung 30 minutes lang ito o 45 or 1 hour ang Diyos ang mag-take place. So, ayon sa ating nabasa, sapagkat inisip ko, sabi niya, ulitin ko, na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Inisip ni Pablo na siya'y huli na, pero through 7 church ages, umpisa pa lang yun eh. Tayo kasi yung dulo. At makikita natin sa kataganyang ito
Itinalaga daw sa kamatayan sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan, ng mga anghel, ng mga tao. Para bang isang panoorin yung telebisyon. Tama? Yung mga mahilig sa telebisyon, forget about it. Kasi, sabi ng propeta, ang telebisyon ay curse at yan ay pintuan ng impyerno. Kung naniniwala kayo dyan. At naniniwala ako dyan, 100%. Kasi kung dyan pa rin kayo bumabase, nangangailangan ng kaligayahan, mga entertainment, mga advertising, at iba pa, yung mga nakikita natin dyan, mga pang kasuotan, di ba? Madalas kasi dyan tayo kumukuha ng mga ideya kung ano, uy, napakaganda nito, no? Lalo na sa mga magazine at mga advertising, no? So, dyan natin nakikita yung mga advertise ng mga magaganda, kung kaya, pagka nakita nating maganda, syempre, magdi-desire ka. At one time, hindi mo namamalayan, pag sweldo mo, nandun ka na sa bilihan. Kasi nakita mo sa telebisyon eh. Diba? Nakita mo sa advertising. At alam nyo ba, kung dyan ka umaasa o bumabase, sabi ng propeta dyan, masakit ito eh, pero gusto ko sabihin sa inyo, kung dyan ka, sabi niya, ang pagkakasabi niya ay, hindi naman, wag niyo akong ma-misinterpret mga kapatid, ano? Hindi naman kasi masama ang damit. Tama? Pero kung yan ay hugis ng sanglibutan, desire mo kasi yan eh, na iyan ang isuot mo. Tama? Pero, dahil ninasa mo yan ay things of the world. Diba? Passion kasi yun eh. At ang mga nag-design yan, alam natin, mga bading, ano, na controversy ngayon. Diba? Talamak ngayon yan. Kasi nagalit ng mga bading sa statement ni Pacquiao eh. Di ba? Nagalit sila kasi yun sila eh. Di ba? Ngayon, kung yan ang desire mo, yung mga bagay ng singlibutan, wala sa atin, ang sabi ng Biblia, mismo, ha? Ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin. Alam niyo, mabigat na statement yun eh. Kababasa ko lang kanina. Diba? Kung kaya minsan nakakapagpakulay na minsan ng mga kababaihan natin ng mga kuko. Dahil nakita na nila doon sa, una muna, transparent. Diba? Tapos paglaon, nagkakaroon na ng kulay eh. Kasi nakakasanayan na. Para bang okay lang. Parang yung TV, pauna, sulyap-sulyap lang. Pero pag hindi mo namamalayan, nakaisang pelikula ka na. Di ba? Kasi tinignan mo eh. Tandaan nyo, itong laman natin, hinahatak pa rin ito ng sanglibutan. Pag hindi kayo umiwas, masasadlak ka dyan. Di ba? Sa kasalanan. At sabi nga ng propeta sa statement niya di ba? Nung una-una tayong makarinig ng mensahe, dali-dali yung mga telebisyon na wala sa atin. Pero habang tumatagal, bumabalik uli Diba? Kasi nag-iba yung forma niya. Diba? Naging flat na. Dati, bigat niyan Ngayon, ang gaang-gaang na Diba? Madaling bitbitin. Kasi slim na siya. Diba? At yung iba, kunyari, ginagawang monitor sa computer, pero pag walang nakakita, syempre, nanonood na yan. Curse nga yan Pagka inilagay mo yan sa loob ng bahay mo, ay magiging curse yan. Ibig sabihin, mahahawa ka niyan sa pagiging curse niyan. Di ba? Kaya wag na nating ilagay. Ngayon, kung umaasa tayo sa mensahe, sa rapture,
Anumang bagay na marumi, wag na nating ilagay sa ating tahanan. Di ba? Kasi malaki ang impluwensya niyan, lalo na sa mga bata. Di ba? Kasi nga, minsan nagmumotor ako, yung mga bata, imbis na tumabi, harang pa sa daan mo eh. Tapos babariling kang ganyan. Bakit? Di ba? Napapanood kasi nila. Kala mo mga bida sila, si Fernando po, etc. Yung mga bida ngayon, hindi ko alam eh. Kasi dati yung mga napapanood ko, si Fernando po lang. Ngayon, mga bago na, hindi ko na kilala mga pelikula ngayon eh. Mga bago. So, nagtataka ko, hindi sila natatakot sa kamatayan eh. Di ba? Maging sa sasakyan, pagka sila'y tumatawid ng hindi nagmamadali, tapos yung humaharurot na sasakyan, talagang pepreno yan kasi hindi tatabi o hindi magmamadali yung tumatawid. Diba? Yung may sasakyan pa ang... Ngayon, pagka nagpreno ka ng karakaraka at biglang nagkasulubungan kayo ng tingin, magagalit ngayon yung tumatawid. Sasabihin niya, gusto mo ba akong patayin? Diba? Marami sa eksena ng ganyan na nakikita ko. At iba ng tao ngayon, napakababangis. Walang pakialam sa mundo. At ito na ang katuparan eh. Lovers of pleasure more than lovers of God. Mga mabangis, tigas ng ulo, lahat ng pagsuway. Di ba? Pag sinabi mo ang katotohanan, sasabihin, hinuhusgahan mo kami. Parang yung mga bading na tinamaan ni Pacquiao eh. Hinuhusgahan mo kami. Sinabi mo lang naman yung scripture. Di ba? Lahat naman ay tama sa atin yan. Dahil tayo'y tao, pinadalahan tayo ng salita ng Diyos para tayo ay mabago. Di ba? Spectacle. Sabi ng Webster, an unusual or interesting scene o eksena. Di ba? Gusto kong i-dovetail yun sa pamagitan ng television mamaya. A large public show. Ibig sabihin, doon sa eksena, hindi ko na kinuha yung isang... Sa scene, syempre, merong cast. At yung cast, nakasulat dyan sa Webster na nakita ko kanina ay pag ikaw ay cast, syempre ikaw ay nakasalang doon sa eksena. Or malamang ikaw ay actor, sabi ng Webster. So itong pag-uusapan natin, tayo yung mga panoorin, ibig sabihin, tayo yung nasa eksena ngayon. Diba? Pag tayo yung nasa eksena, ibig sabihin, sa'yo nakapokus yung camera. Tama? Hindi yan nakapokus sa mga unbeliever, hindi yan nakapokus sa mga make-believer, pero dinadaanan sila ng camera. Tama? Ang very focus ng camera ay doon sa aktor, sa bida. Tama? Ang propeta, meron siyang sinabi sa dito sa praise the Lord. Session na kayo mga kapatid, hindi ko na ilagay sa kasi dali-dali ito eh. Christ is the mystery of God revealed. God's secret mystery. Okay, gusto kong pakita sa atin ang may hawak ng computer. Christ is the mystery of God revealed. God's secret mystery. Okay, now, sabi niya. God's secret mystery, He had before the world began. Now back in the back part of mind, there was something that He was trying to achieve. That He was trying and was going to achieve. And He had a motive, sabi niya, and doing it in order to let Himself be expressed
Ang Diyos gusto niyang gusto niyang express kung sino siya. Ang lahat ng nasa Kanya, gusto niyang express lahat yun. Para siyang isang direktor. Tama? Nasa kaisipan niya, alam niyo, isang direktor, pagka meron siyang gagawing pelikula, buo na yun sa kanyang kaisipan, gusto niyang ipakita sa scene. Di ba? Pero bago niya ipakita sa scene, kailangan merong mga gaganap. Hindi kompleto ang pelikula pag walang mga gaganap. Siya lang lahat. Di ba? Magsasalita at pagkatapos, para bang yung nakita ko sa chess, matanda na meron siyang kalaban kunyari. Pero siya rin pala yun. Pagdating dun sa kabila, mag-move siya ng isang, tawag doon? Piyesa. At pagkatapos, biglang lipat siya dun sa kabila. Tatawa pa siya. Para siyang, gano'n, ano? Pagka-move niya nung isang piyesa dun sa kabila, bilipat na naman siya. Siya lang mag-isa. Wala siyang kalaban. Kalaban niya yung sarili niya. So, ganun, ang Diyos gusto niya, kompleto yung cast. Kompleto yung gaganap. Di ba? So, sa isang pelikula, napakaganda na kompleto lahat. Kasi hindi magiging makulay yan kung puro bida eh. Di ba? Kailangan meron siyang kalaban. Merong kalaban, meron siyang extra, minsan lang sa eksena lalabas. Para bang tinanong lang, saan po ang bahay ni ganito? Diyan po. Wala na siya sa eksena pagkatapos nun, di ba? Ganun yun. Extra lang yun. Itong panoorin na ito ay inilantad ng Panginoon ito mula dun sa pasimula ng kanyang paglalang hanggang sa dulo sa ating panahon. Gusto niya maging kumpleto ang lahat. Okay. Naglagay siya ng mga aktor. Hindi yung aktor-aktora na katulad ng sinabi ng propeta na mga high priest o di kaya yung mga Pharisees. Ang Pharisees kasi, bakit niya sinabing actor, gumaganap sila ng isang bagay na hindi naman sila. Hipokrito kasi ang pagkakasabi ng Panginoon dyan. Sila yung mga hypocrite or actor. Pero ang tunay na actor kasi yung talagang sumusunod sa script. Di ba? Okay. Yung script na to, lahat tayo merong script na pinanghahawakan. Di ba? Pag napunta ka sa kalye, hindi mo po pwedeng hawakan yung script ng unbeliever. Di ba? Pagkakausap mo ang unbeliever, hindi ka pwedeng magsalita ayon sa script mo na katulad nung ginagawa niya. Kasi magkaiba kayo ng script para ma-identify na ang tunay na script mo bilang believer, dapat mangungusap ka ayon sa script mo. Ito yung script natin. Tandaan nyo palagi, saan man kayo magpunta, huwag niyong kakalimutan yung script nyo. Ito ang script natin, nasusulat. Diba? Pero ilalagay nyo yan lagi sa tama. Hindi yung quote ka ng quote ng Biblia nang wala sa lugar. Tama. Ilalagay mo yan lagi sa pwesto. May tamang pwesto ang pagko-quote. Diba? Para yung kausap mo, hindi siya maguluhan. Hindi siya malabuan. Imbis na malinawan, ay lalo siyang ma-stumble. Tama? So ang direktor, doon sa kanyang kaisipan, gusto yung ilantad niya yung kanyang kaisipan. Ngayon, ang sabi dito sa ating binabasa, balik tayo. Wasn't even the moon. Sabi niya, wala pang moon, wala pang star, wala pang atom, molecule, or anything. Sabi niya, He was God. Diyos na siya. But exactly wasn't God. Dito minsan nalilito yung mga lalo na mga young people. Yung mga baguhan nating mga young people, God na siya pero hindi pa. Pag yun ay pinagsabong mo, malilito ka. Pero kailangan maalaman mong kung ano ang ibig sabihin ng propeta patungkol dyan. Quote sa quote, hindi po pwedeng paglabanin. Kailangan makita mo yung essence kung paano niya dinadrive ang isang bagay. But he wasn't God at that time because God is an object of worship. And there wasn't nothing to worship Him. Nung panahon na yun kasi, siya palang mag-isa.
gusto niyang ilantad yung mga cast sa eksena. Unang-una, mga angel ang kanyang nilikha. Para magkaroon ng katuparan ang pagiging Diyos niya. At nagkaroon ng katuparan, nung naroon na sa eksena, meron nang sumasamba sa Kanya. Ba? So, unfolding yung kanyang pagiging Diyos. Naging totoo yung pagka-Diyos kasi meron nang sumasamba. So, isn't great mind? Sabi niya. He wanted these attributes to be expressed. Marami siyang attributes at gusto niya itong ilantad lahat. At para mailantad niya lahat yan, kumuha siya ng mga gaganap nito. Actually, lahat naman nasa likod niyan, ang Diyos ang gumaganap niyan. Pero kailangan niya ng visible na mga tao sa bawat panahon para yung expression niya ay maisakatuparan niya. Okay. In Him was to be Father. In Him was to be Son. In Him was to be Savior. In Him was to be a healer. Paano nga naman maggagamot ang Panginoon kung walang magkakasakit? Katulad nung pinatuto ko kanina, di ba? Napangga, etc. at ganito. Paano siyang magpapahagaling kung walang magkakasakit? So, and all these great attributes that we see already expressed. So, sa ating panahon, dahil nasa dulo na tayo, ay marami na tayong eksenang nakita sa attributes ng ating Panginoon na nalantad na lahat. Kasi dulo na yan eh. Kailan mo ba malalaman ang kabuuan ng pelikula? Sa una ba? Hindi ba't sa dulo? Ganito pala yun. Kasi nandun ka na sa dulo eh. Ito pala yung bida. Nabugbog ng konti at pagkatapos pagdating sa dulo, diba? Siya yung bida. Kasi ganito pala yung ekstorya. Ganito, ganyan. Maikukwento mo na siya ng buo kasi natapos mo na yung pelikula. Diba? Hindi mo siya po pwedeng maikwento ng buo kapag hindi mo na saksihan yung kabubuan ng pelikula. Kaya nga pagka merong mga baguhan akong nasisiran, ini-example ko yung isang pelikula. Ito yung isang pelikula, sabi ko. Kasi sa panahon ng mga old prophets, sabi ko, hindi pa nila alam yung mga kabuuan ng Biblia, kung bakit sila ganyan mangusap. Pero nangungusap sila patungkol sa mga darating, pero hindi pa nila yan naintindihan. Ngayon, dahil tayo'y nasa dulo na, mas malinaw na maintindihan natin yan kasi nasa dulo na tayo ng eksena. Diba? Pero ngayon, bakit hindi mo maintindihan ito? Sabi ko sa'yo, kasi baka mamaya, ikaw yung sinasabi dito na huwag kang magagalit, sabi ko sa kanya. Baka mamaya, ikaw yung sinasabi rito na pag hindi mo naintindihan, ikaw yung patungo doon. Kabilang, minsan, depende sa pagdadrive, ano? Minsan, kapag ang salita mo ay medyo napagaspang ng konti, masasaktan mo siya. Ibig mo sabihin, nabuhay ako para mapahamak. Parang gano'n di ba? Siyempre, kailangan mo rin siyang paanuhin ng konti, tapikin at maikwento mo ng maayos yung mga bagay-bagay sa Biblia na kung sino-sino ang mga cast. Diba? At malinawan niya sa dulo, kapag katapos ng inyong sharing, ay makita niya na ganun pala. Pero pag hindi niya nakita, ay patungo talaga yan sa kapahamakan. Kasi may takip. Diba? Sabi ng Biblia, pag hindi mo naunawaan ng Biblia, hindi mo naunawaan ng salita ng Diyos, ibig sabihin, patungo ka dun sa kapahamakan. Sabi yan ni Pablo, no? Hindi ganyan ang pagkakasabi mismo, pero ganyan ang essence ng sinabi ni Pablo, kapag hindi mo nakita ng malinaw ang Biblia, ibig sabihin, patungo ka dun sa kapahamakan. Okay. Balik tayo. Pagpatuloy lang natin ng konti. So, may no opinion, first thing that he made was angel, and then angel, and then they worship him, and that made him God. And he started from there, as in previous message, sabi niya,
I have tried to explain it, break it down. And now, then, when the angels began to worship him, that was before there was even molecule in earth. Sabi niya, there was nothing. It was all darkness. There wasn't no sun, nor moon, nor star, no nothing. Then was God. He was God. Then he was God. As he asked Job, where you were laid the foundation of the world. Yeah. See, when the morning stars sang together, the sons of God shouted for joy. Dito kasi, ang eksenang yan, sinabi na ng Diyos, yung dulo kay Job. Kasi sa eksenang yan, si Job ay nasa matinding kabagabagan. Pero inalaw siya ng Diyos, nung sinabi niya, nasaan ka, Job? Nung itatag ko ang patibayan ng mundo, sabi niya, naroon ka na. Ibig sabihin, yung eksena, sinabi ng Panginoon na tapos na ang lahat. Magkakasama na tayo doon, nag-aawitan. At kasama ka doon kung ikaw ay part. Diba? Tayong lahat. Tayo na narito, kasama tayo doon na nag-aawitan. Sabi ng Panginoon dito, nung sinabi niya kay Job, magkakasama tayong umaawit doon. Diba? Yun ay pagkatapos ng sin na ginawa dito sa mundo. So, eto yung sin. Diba? Ang sin nung panahon ni Adam. Punta tayo kay Adam. Si Adam, nung siya ay nagkasala, dito pumasok ang kamatayan. Tama? At ang kamatayan at lahat ng pasakit sa buhay, dinanas ng sangkatuuhan dahil kay Adam. Pero ang Diyos may tugon. Minsan kasi, yung mga bagay na masasakit ay ipinapahintulot ng Diyos para makita natin sa dulo kung ano yung plano niya. Minsan kasi, nagko-question tayo agad, bakit nangyari sa akin ito, bakit nangyari sa akin ito. Diba? At pagkatapos, sisihin natin ang Diyos sa mga nangyari sa atin, at i-quote pa natin na believer naman ako, nagtatides ako, ganito, ganyan, di ba? Bakit nangyari? Pero hindi natin maintindihan, ang Diyos may ginagawa sa likod nun eh. Di ba? Meron ka kasing script na gagampanan kung bakit niya yan ibinigay sa iyo, kasi minumoldi tayo, di ba? Ayon sa wangis niya, kung paano niya tayong binigyan ng script. Ngayon, sa script natin yan, dyan tayo mumoldehin, at ang script na yan, walang ibang salita ng Diyos, at lahat ng paparanas niya, yan ay makakabuti sa atin, mabuti man o masama sa ating paningin, pero yan ay makakabuti. Diba? Sa lahat ng umiibig sa ating Panginoon. Pawang ikabubuti lang yan. Sa physical na mata natin, at minsan masakit, mahirap tanggapin, minsan dumadating pa sa kamatayan, diba? At doon minsan merong mga nasisisi. Pero kung alam mo kung paano ka tinawag, alam mo ang pagkatawag ng Diyos sa'yo, wala kang sisisihin. Ibig sabihin, pag humantong ka na doon, tapos na yung pinapagawa sa'yo ng ating Panginoon. At meron namang saysay yung mga ginawa mong script na yan. Dahil ginawa mo yan, merong karampatang kabayaran o di kaya'y gantimpala. So, bawat script na binigay ng Diyos sa Old Testament hanggang dito sa atin, sa New Testament, sa dulo, ay pawang may mga kabuluhan yan. Gusto niyang ilantad ang kanyang mga kaisipan sa pamagitan ng subject niyang yan. Mga script or mga cast. Di ba? Okay. Hallelujah. Punta tayo kay Abraham. Si Abraham, makikita nyo, siya ay
tinest ng Panginoon sa pananampalataya at tinawag siyang ama nating pananampalataya, di ba? Ngayon, si Abraham, sa kanyang paglakad at pangako na kanyang inaabangan, pinangakuan siya ng baby. Yan nyo, Ang baby na yan ay hindi karakarakang dumating. Diba? Maraming testing ang kanyang dinaanan. At napakahirap bilang tao na antayin ang ganyang napakatagal na pangako. Diba, minsan nga, yung pagyaman ay gusto, bigla-bigla eh. Diba? Ang pagyaman, pinaghihirapan din yun. Parang pananampalataya, bago lumitaw yung pananampalatayang yan ay nasakdal kay Abraham, ay maraming taon ang inantay niyan. Diba? Ang mga unbeliever, hindi naman yan ititest ng ganyan eh. Diba? Minsan, ang healing ay dumadating ng bigla-bigla sa mga unbeliever, pero sa mga believer minsan ay hindi. Tandaan nyo. Kasi, ang unbeliever, wala naman niyang imomold sa kanila. Hindi naman sila minomolde. Kung kaya bigla-bigla, ano ba? Bigla-biglang pagyaman, bigla-biglang healing, lahat ng mga pakinabang sa mundo. Minsan, nakatingin tayo sa kanila. Para bang yung mga unbeliever mas mayaman kaysa sa atin. Diba? Eh, reward na nila yun. Okay, mag-alala. Tayo mas higit ang reward natin. Diba? Dahil ang reward natin, hindi naman dito eh. Sa kanila, pang samantalaya yan. Hanggang narito yung mundo, may pakinabang sila. Sa atin, pag nawala na yung mundong ito, yun, magpapasimula yung ating pakinabang. At yun ay walang hanggang, mga kapatid. Kaya huwag kayong mainggit sa mga bigla-biglang yaman. Minsan, natitempt ng tumaya ng ano. Diba? Dahil sa sobrang hirap. Natitempt ng tumaya ng loto. Alam nyo, minsan naiisip ko rin yan. Minsan pag dumadating ako sa sobrang hirap, parang pinapaisip sa akin ni Satanas. Kasi may akong hawak-hawak na dyaryo. Ang laki. Ang laki na ng jackpot. Pero anuhin ko naman yun. Isip-isip ko. Baka mapahamak ako nito. Diba? Hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Kasi pag ikaw ay merong hinahawakang script na para sa iyo, ang script natin ay pagmumolde. Hindi bibigay sa iyo yung biglaan ng mga bagay-bagay sa mundo. Kasi paano ka mamumold kung ibibigay sa iyo ng Panginoon ng biglaan yan? Diba? Walang pagtsatsagang magaganap. Walang pagtitiis na magaganap. Walang pananalangin na magaganap. Tama? Ano pa? Lahat ng mga bagay na gustong makita sa iyo ng Panginoon sa script mo, hindi niya yun makikita kasi maaluan ang buhay mo. Diba? Pag dumating ang sakit, St. Luke agad ang nasa isip. Parang yung mga kapatid ko, dalhin niyo yan sa St. Luke. Sabi ko, asan ang pera? Wala kaming pera. Abay, ang mahal-mahal dyan eh. Dito nga lang sa ang tawag dun, semi-private. Abay, hinihinga ng agad kami ng 30,000. Down payment pa lang. Sabi ng doktor, tatapatin ko na kayo. Kasi, baka umabot ito ng 100 plus. Sa isip-isip ko, Diyos ko po. Saan kami kukuha ng 100,000 na yan? Siyempre, meron naman akong iniisip na abroad, wala rin naman silang pera doon. Kumbaga, yung buhay nila dito ay parang doon, ay parang tayo din dito. Diba? Nagtatrabaho sila doon, sapat lang din yun sa sweldo nila, sa pang-araw-araw nilang mga expenses. Diba? May mga sasakyan din sila, pero hanggang doon lang yun, umaabot. Yung sweldo nila, tama lang din. Kasi lifestyle yun eh. Pagka nagkaroon ka na ng medyo 4 na gulong,
sumasapat din yun dahil kung magkano yung sweldo mo, yun ang magiging lifestyle mo. Ganyan yung kapasidad ng tao, ganyan yung nature ng tao. Pagka nagdidil-dil naman sa asin, di ba, 400 lang ang isang linggo, nagkakasya din naman. Sa isip-isip ko noon, 2.5 lang yung sweldo ng, wala pa akong trabaho noon, 2.5 yung sweldo ng sister wife ko, quincenas, nagkakasya sa amin. Pero pag lumaki na yung sweldo mo, minsan, kumakapos pa. Kasi minsan kasi, di ba? Minsan kasi yung lifestyle mo, inaano mo itinataas mo. Hindi mo po pwedeng itaas yung standard ng lifestyle mo kapag ka ang sweldo mo ay nandun lang sa level na mababa. Diba? Mababa lang din dapat ang lifestyle mo. Ganun yun. Yung mga mayaman, ganun din yan. Lifestyle nila dahil sila'y nasa taas, ang kanilang lifestyle, mayaman. Diba? Mag-aalmusal sa Hong Kong, magtatanghalian sa Amerika, o sa hapunan naman ay sa Australia, ganun. Parot, parito. Di ba sinabi ni Daniel yan? Alam niyo, totoo yan, nangyayari yan. Kasi, ang ating panahon, ang mga tao ay magpaparot parito. Bahating gabi na, sa kalsada, ang dami pang tao, parang hindi natutulog ang mga tao. Kasi true and pro. Wala silang inisip kundi pangkabuhayan, pagyaman, at lahat ng magagaan dito sa buhay. So si Abraham, balik tayo doon, si Abraham ay minolde ng Panginoon sa pamagitan ng pangako niya, magkakaroon siya ng isang bata. Tiniis niya yun. Pinag-pray niya yun. Araw-araw inaabangan niya. Hindi nagaganap, 1 taon. Meron na ba? Sabi niya kay Sarah. 2 taon. Sarah, meron na ba? Wala pa rin. Hindi natin nakikita yung eksena. Ang Panginoon, meron siyang ginagawa sa likod ng hindi nating nakikitang mga sirkumstansya na minumul tayo unti-unti, palago ng palago ng palago. Hanggang maabot natin yung pagkatawag niya sa atin. Diba? May sukat kasi ang pagtawag niya sa atin. Maliit man o malaki, pupunuin natin yun. Okay. Hanggang sa dumating ang 25 years na hindi na pwede talagang manganak. Pero sa kabila nun, sa pagsampalataya niya, doon sa supernatural na kalagayan, ang Diyos kumilos. Diba? Pag may pera ka pa, talagang kaya mo yan Magpapa-inject ka lang, magkaka-baby ka na. Diba? Pero pag wala kang pera, talagang titiisin mo yun. Si Abraham naman mayaman pero hindi niya ginawa yun, di ba? Wala pa naman siguro nung time niya ng katulad nung panahon natin, di ba? Katulad ng panahon natin na pag hiniling mo yung baby, i-inject lang sa'yo, may baby ka na. Diba? Wala pa nung time na yon. Pero sa ating panahon, lahat ng bagay na imposible nagagawa na rin ng tao. Diba? Pati yung pagiging bata. Batang mga kutis. Diba? Batang mga mukha. Pero hindi niya kaya yung ginagawa ng Panginoon. Diba? Ang sa Panginoon ay natural. Ang sa mundo ay merong mga epekto. Sa kabila niyan, bumata ka man, hindi lahat yung mukha mo lang pagdating dun sa, diba? Yung ibang bahagi, malalaman mong matanda na rin yan Kasi, hindi natural. Diba? Yung lakas niya, hindi naman bumabalik. Yung mukha lang. Pero sa Diyos, pagka binago ka niya, talagang lahat. Buong pagkatao mo. Diba? Ang kaluluwa natin, ang ating, hanggang ating pisikal, lahat yan babaguhin ng Panginoon. In the twinkling of an eye. Praise the Lord. Maging yung 3 cast. Punta tayo sa 3 cast na
binabanggit dito sa Bible, si Shadrach, Meshach at Abednego. Tignan natin ang eksena nila. Sila may script. Ano? Meron silang script na binigay ang Panginoon na kailangan tanganan nila sa panahon nila. At ang sabi ng utos ng hari, kapag ka merong sumamba sa Diyos-Diyosan, ay ihuhulog doon sa hurno. Tama? Kayo nangagbabasa, umamin naman kayo. Para maging buhay ang ating... Okay. Itong tatlong Hebrew man, mga batang-bata ito, wala pang masyadong mga pollution nung panahon nila. Pero meron ng mga karne. Pero alam nyo ba, ang kanilang mga kutis ay nanatiling bata kasi ang kanilang mga kinakain ay mga gulay-gulay lang. Hindi sila nagnasa ng mga karne. Mga yung mga instant ano na mga pagkain. At yan ang daya minsan sa panahon natin ano. Sa mga pagkain kinakain natin ay nagkakaroon ng mga epekto sa katawan natin yan. Tandaan nyo. Kung ano yung kinakain mo, magiging yun ka. Tama. At kung puro taba ang kinakain mo, magiging mataba ka. Kung puro sustansya, gulay, magiging malusog ka. Hindi ng pangangatawan, kundi nung lakas. Yung lakas na bitamina niyan ay tataglayin mo at ikaw ay sa buhay mo ay magiging laging masigla. Hindi ka magiging sakitin. Diba? Kaya naging sakitin ng mga tao ngayon dahil sa mga kinakain natin ngayon. Mga walang kwentang pagkain. Minsan nakakasawa na pang araw-araw. Diba? Hindi mo malaman yung ulam mo kung ano ulamin mo sa susunod na hakbang mo Diba? Kasi paulit-ulit na lang Parang minsan talagang gustong-gusto ko nang umalis kasi ayoko na ng mga pagkain dito Di ba? Nakakasuya na. Kakaasawa na. Pero yung iba, gustong-gusto pa rin dito Mahilig pa rin kumain sa mall. Ng mga pagkain, mga ina-advertise sa mga telebisyon at mga magazine. Ano kayang lasa nito? Nakamamatay din yan. Lahat ng bagay na kinakain natin, pangsamantala lang. Ang pinakamainam na pagkain ay salita ng Diyos. Tandaan niyo yan. Wag kayong liliban. Pagkagawain at kainan yan. Kumain lang kayo. Praise the Lord. Yung mga mahilig sa pagkain, diba? Yung mga mahilig sa pagkain, mas tumataba Pero alam nyo, yung pagkain na nakakataba, nakakasama din yan. Yung mga matatakaw, sa pagkain, ay masama din yan. Tandaan nyo. Kaya minsan, diet din. Para hindi maagang bumigay ang katawan. Kasi, pag lahat na lang sinusubo nyo, ano pa, sabi nila, ano pa ang natin? Wala naman tayong ibang bisyo kundi pagkain Ano na lang? Bakit pinagbabawalan mo pa kami dyan? Minsan nasasabi ko yan sa mga Yan na nga lang ang bisyo natin, bakit magbabawal pa? Oo nga, kasi nandito tayo sa mundo na punong-puno ng toxic ang ating mga pagkain. Kaya dapat sinasala mo rin yung pagkain, hindi ka subo ng subo. Diba? Ganon din sa salita ng Diyos, hindi ka rin subo ng subo. Baka yung kinakain mo pang denomination na. Hindi pang message talaga. Kung pang message yan, sige isubo mo ng isubo yan. Mapapakinabangan mo yan. At sa ikabubuti mo yan. Itong Hebrew man na tatlo, nung naranasan nilang sila'y itapon doon sa hurno,
Pagkatapos nilang sumuway sa utos ng hari, na ang sabi ay sila'y sumamba at pagkatapos nirefuse nila. Tandaan nyo, sa panahon na yan ay mahigpit ang bilin. Ha? Ngayon, hindi pa tayo nagkakahigpitan ngayon. Pero marami pang sumusuway. Marami pa rin sumusuway. Di ba? Na huwag tayong sumumba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay television din. Diyos-Diyosan din yan eh. Di ba? Mas babad pa ng maraming oras sa telebisyon, sa computer. Television din yung computer. Tandaan nyo. Yung computer ay binago lang ng anyo ng kaaway. Lahat ng mga palabas na hindi nyo mapapalabas, makikita sa TV, makikita nyo sa computer. Mas worse. Mas pinalawak niya ang makikita mo dyan. Di ba? Yung mga hindi kaaya-aya na hindi mo makikita dyan sa TV, television, makikita mo sa computer pag hindi ka nag-iingat. Ikaw na nag-ooperate nito, kailangan isala mo, salain mo yung mga bagay-bagay na i-ooperate mo. Pag hindi mo yan na-ooperate ng tama, magiging curse yan. Diba? Pero nagagamit natin yan sa message. So, kailangan, bago ka gumamit niyan, ay meron kang Espiritu Santo. Diba? At napakadelikado, maging sa Facebook ngayon, napakadelikado na ang tingnan ng mga bata. Kasi pag scroll mong ganyan, bigla na lang makikita mong hindi ka ayaya. Abay, dapat hindi nakikita ng mga bata yun. At one time, napadaan ako doon sa kalye, susunduin ko sister wife ko. Abay, yung batang maliit, 2 years old lang, napakagaling ng magmura. At lahat ng malalasway sinasabi niya. Bakit? Kasi babad sila sa mga ganyang nakikita nila. Diba? Pinapatingin sila sa pintuan ng impyerno. Bakit gano'n na lang ang kanilang lifestyle? Gano'n na lang ang kanilang bukang bibig? Gano'n na lang ang kanilang buhay? Kasi kung ano yung nakikita mo, gagawin mo yun. Tulad ng sinabi ko kanina, no? Bigla ka na lang babarilin. Wala naman siyang baril, pero yung kamay niya, nakaakma sa'yo, na mistulang siya ay may baril, kasi yun ang napapanood niya araw-araw. Diba? Ganyan kadelikado ang ating panahon. Kapag hindi tayo nag-ingat sa ating panahon, abay, pati mga believer. Yung salita ng Diyos na binanggit ni Pablo, na sa huling panahon ay magiging mayayabang ang mga tao, magiging maibigin sa salapi. Hindi tayo exempted dyan. Yan ang panahon natin, kinalalagyan. Pwede kang madamay dyan sa ganyang mga karakter kapag ka hindi mo naingatan. Pag ang script mo, hindi mo ginagamit, hindi mo binabasa, hindi ka nakikinig, hindi ka nagsiservice. So lahat ng paraan gagawin ng kaaway para mailayo tayo sa script natin na dapat nating laging binabanggit. Nung dumating ang ating Panginoon, wala siyang ginawa kundi banggitin ng mga script. Di ba? Kasi para sa Kanya yun. Praise the Lord. Ano ba ang ating buhay dito na ipinamumuhay? Ang sabi ng propeta, sino ba ang ating pinaka-main? O ang pagkakasabi ng propeta ay ganito. Sino ba, puntahan nga natin sa balikan natin yung, para maiayos ko ang pagkakabanggit. God is the mystery of God revealed. He is the principal theme. Siya ang prinsipyo o siya ang tema ng ating sa buhay nito. Praise the Lord. Ang sabi niya rito, He is the principal theme of the entire Bible. Lahat ng karakter sa Bible, si Jose, si Jacob, si Abraham, at lahat ng mga old prophets sa Old Testament,
Siya ang binabanggit. Siya ang kino-quote. Siya ang ibinubuhay. Diba? Praise the Lord, sorry. If you read the Bible and don't see Christ and every verse of it, go back to read it again. Sabi nung iba, wala sa Old Testament si Jesus. Diyan tayo nagkakamali. Hindi nila alam yan. Kasi kung hindi mo nakita si Kristo, sabi ng propeta, basahin mo uli. Kasi meron kang nami-miss. Niya, if you see Christ, if you can't see Christ in every verse of the Bible, then you read it again. Because you'd miss something. The Bible sees Christ. The Bible is Christ. In the beginning was the Word. When you read in the beginning, God created, there is Christ. See? From that to the Amen is the revelation, is the very word, testifying of Jesus Christ. Nag-iba-iba lang siya ng anyo. Pagka hindi na daw yan nakita ng tao, ay there's something. That's why this added book, that the second book of Daniel and the book of Maccabees and Agis Purgatory and stuff like that, and see, it's not spoke of Scripture. Diba? Kaya nga ang Catholic o ang ibang mga sekta na merong add ang kanilang mga Bible, sabi, hindi yan sinulat ng Panginoon. Ang nagsulat ng Biblia ay ang Panginoon mismo sa karakter ng mga cast, di ba? Ng mga old saints sa Bible. Kung bakit ito nabuo. Praise the Lord. Up with the rest of it. There's no place to place purgatory in their no place to place in intersection of saints and things. There is no place in there for that. There is no place for a denomination. There is no place for creed outside of it, of the Bible. See? So lahat ng mga idinadagdag ng mga yan, mga denomination, ng mga libro, ng Catholic, etc., lahat ng yun ay wala sa isinulat sa Bible. Di ba? Dagdag na lang yan. At kapag walang yan ay dagdag, hindi yan si Kristo. Tama? Kasi si Kristo ang salita. Siya rin itong salita ngayon na ating binabasa, salita ng Diyos, ito ay si Kristo sa formang salita. Amen. Ngayon, si Kristo ang lahat ng yan sa buhay natin. Siya ang principal theme of the Bible. Siya ang principal ng ating mga sasalitain. Tama? Ang ating buhay. Ang ating music. Ano pa? Ang ating lahat-lahat sa atin. Ano mang kaisipan yan, ano mang gagawin mo, ano mang salita yan, lahat ng buong ikaw. Diba? Buong tayo. Dapat si Kristo ang ating sasambitin. Salita. Amen. Kasi siya yung pinaka-tema natin. Diba? Pinaka-tema. Kaya nga pagka may mga usapan kung ano-ano, diba? Pagka yung buong maghapon ay natapos na, hindi man lang nabanggit si Kristo. Abay, nakakagrib. Diba? Puro na lang pang dito sa buhay. Hindi naman talaga tayo pang dito eh. Tama? Kundi pang doon tayo. Ibinaba niya lang tayo dito for the certain purpose para pag nagampanan mo yan, and then mawala ka na. Aalis ka na. Di ba? So yun ang very purpose natin, hindi ng yaman dito sa mundo. Bakit kaya puro yaman ang binabanggit? Kasi yan ang hilig ng tao, yung pagyaman eh. Diba? Yung maaluan sa buhay. At yan ang advertising sa lahat ng makikita mo sa bawat panig ng advertiser. Advertising. Puro maaluang buhay, magandang bahay, magandang sweldo, lahat maganda. At, di ba?
yung Amen. So kung siya ang principal team natin, lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating kakantahin, lahat ng ating iisipin, lahat ng buong pagkatayo, yung buhay natin, siya ang ating sasambitin. Ang script niya ang ating sasambitin. Di ba? So, sa panahon natin, kung siya'y asawa natin, ang lagi nating ipagmamalaki ay siya. Di ba? Hindi yung sarili natin, ganito ang tinapos ko, ganito ang bahay ko, ganito ang kotse ko, ganito lahat na. Di ba? At ang laging binibida, ganito ang sweldo ko, ganito ang trabaho ko. So, hindi dapat yun. So, ang kailangan natin ay lagi nating isinisingit sa eksena yung script natin. Di ba? Script na kung saan dapat yan ang lagi nating binabanggit. Praise God. So sa panoorin na ito na ating ginagampanan, maging ang nature, inip na nga sila eh. Ang anghel, tinitignan, pinagmamasdan ng eksena natin. Abay, gustong-gusto na nilang matapos ito. Gusto na nga nilang makialam. Diba? One time, binanggit ng propeta nung ang Panginoong Jesucristo ay nakapako dun sa krus. Gusto nilang sambitin ng Panginoon yung bagay na pagpuksa sa mga tao na naroon. Diba? Ang sabi ng propeta, isang hudyat lang, babaguhin nila ang eksena. Diba? Pero kailangan matapos natin itong script na ito na ating dapat gampanin. Di ba? Kung ano yung ibinigay sa atin, hanggang dulo, dapat matapos natin ito. Hindi natin pwedeng shortcutan yan. Ha? At sasabihin mo, Panginoon, kunin mo na ako. Kung wala pa sa panahon, hindi kanya kukunin. Di ba? Kung hirap na hirap ka na, sabihin mong, Panginoon, kunin mo na ako, katulad ni Elijah. Hindi ka pa kukunin. Bakit? May gampanin ka pa. Di ba? Kung ako, kinuha na ng Panginoon nung ako yung nadisgrasya at lumipad sa, diba, sa motorsiklo, nawasak ang motorsiklo ko, pero hindi man lang ako nabalian, etc., at pumutok ang ulo. Kasi, meron pa tayong gampanin. Tama? At, siguro, hindi ko mamimit yung mga young people ngayon. Diba? Meron palang gustong ipagawa ang Panginoon. Kaya ganun, hindi niya pa kinuha ang buhay ko dahil meron pa akong pupunuin sa script. At pagka hindi mo nagagawa ang script, laging may cut yan. Lagi siyang nakabantay. Kanya sasabihin niya, cut! Ulit-uli, ulit-uli. Ha? Hanggat hindi mo nagagawa yung isang bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon, uulit ng ulit yung eksena mo. Hanggat hindi ka makapanampalataya dyan sa eksena mong yan na paulit-ulit, hindi ka makakawala dyan. Paulit-ulit na ang eksena. Pag hindi ka nakalampas dyan, meron na namang susunod ng mas mataas na level dyan sa nalampasan mo. Walang tigil. Bakit habang buhay, tayo rito sa mundo, ang pagsubok ay patindi ng patindi ng patindi. Diba? Hanggang sa ang kasakdalan ay dumating. At ngayon ay paparating na ang persecution. Ang gera ay nagtitake place na. Diba? At makikita nyo, pag kayo tumingin sa mga balita, kabi-kabila, ang mga kabaklaan ay nariyan na lahat. Ha? Tayo na lang ang hindi nakapwesto. Lahat sila nakapwesto na. Diba? Lahat sila, ginagampanan nila yung script nila. Pati yung dumaan dun sa eksena ng camera, dumaan na. Diba? Tayo na lang ang hindi tumutupad ng script natin. Hindi, kailangan mapunuan natin ito para
ang pag-agaw ay dumating na, mga kapatid. Praise the Lord. Tulungan tayo ng Panginoon na magampanan natin ang ating script. Praise the Lord. Hallelujah. Tatapusin ko na lang siguro sa patuto. Purihin ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Amen. Ang eksena ngayon ay nasa atin, nakatutok, mga kapatid. Sa bright, sa ating panahon, sa huling panahon. Tayo ang tinig ng ating Panginoon. Tayo yung final age. To the final voice. Diba? So, kailangan nating tuparin kung ano yung ating hinahawakan. Hindi ng buhay na ito, dito sa mundo. Huwag tayong masyadong mag-focus sa buhay na ito. No? Sa mga bagay na mga mahaluan. Hindi ka masasakdal niyan. Hindi tayo masasakdal sa mga bagay na mahaluan. Tandaan nyo mga kapatid. Kasi, pag dyan tayo nag-dwell, hindi tayo mararapture. Kailangan natin ng paghubog. Ang paghubog ay hindi madali, masakit, mahirap, persecution, kabi-kabila, but not forsaken, sabi ni Pablo. Diba? Sa Old Testament, ang mga banal doon, lahat sila pinagpapatay. Kung ganyan ang kanilang script, maaari din nating maranasan, mga kapatid. Ano, lalagariin din ba tayo? O ipapako din ba tayo sa krus katulad ni Kristo at ni Pedro at ng iba pa? Diba? At mga pagpapahirap sa kanila sa kabi-kabilang banda. Pero sa spiritual na aspeto, nararanasan natin yan, mga kapatid. Tandaan nyo. Kasi kung ano yung naranasan nila, mararanasan din natin yan. Hindi man natin maranasan sa pisikal, yung ganyang mga pagpapahirap, katulad ng naranasan nila, pinatay sila. Sa spiritual na aspeto, nararanasan natin yan, mga kapatid. Kasi lahat ng yan, kailangan nating daanan para matupad sa atin ang scripture na pinanghahawakan natin. Dahil ang script ng mga banal sa Old Testament ay sharing script na hinahawakan natin. Parehas lang, ito yun. Mas matindi ang script natin, mga kapatid. Kung sila ay kapiraso lang na script, mas mahigpit ang script natin kasi ang kabuuan ay nasa dulo ng panoorin. Ba? Mas marami kang naranasan, mas marami kang naalaman, mas marami kang obligasyon. Mas marami kang gagawin. Kung sila konti ang script, konti lang ang gagawin. Tayo, lahat. Ang buong misteryo ng Biblia ay nailadlad na. Kumbaga, bukas na. Pinaalam na sa atin yung dulot dulo. Pasimula at dulo, maging ang eternity ay binuksan. Diba? Ang ating bahay doon na pupuntahan ay sinambit na rin. Diba? Alam natin yun. Yung sukat ng ating bahay doon ay alam na natin. Binanggit na rin. At lahat ng yan, pag hindi natin yan ginawa, ayon sa script na gagampanan mo, ay pananagutan natin yan. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mag-focus tayo, mga kapatid. Tayo ang sentro ng camera ngayon. Dapat gampanan natin ng mainam. Gampanan natin ang ating script sa tulong ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Gusto ko ibigay sa ating pastor ang so,
ating script sa mga panahong ito. Amen. Ang sabi ng Biblia, tayo ginawang panoorin, hindi lamang ng sanglibutan, kundi ng mga anghel. Mga anghel, sila po'y nakatingin sa atin. At tinitignan kung paano natin ginagampanan yung ating mga bahagi sa mga huling eksena na kailangan maganap sa kasaysayan ng sanglibutan. At higit sa lahat, ang ating Panginoon ay nakatingin sa atin. Nakangiti kaya siya sa ating pagganap. Kailangan niyang sabihin, cut! Dahil hindi natin nagagampanan ng tama ang ating eksena. Praise the Lord. So sa gabing ito, papasalamat tayo sa napakagandang paalala ng salita ng Diyos, paggamit kay Brother Rico. Amen. At I'm sure hindi niya po makakalimutan ang mensaheng ito ngayong gabi. Tayong lahat ay magsisitayo. Praise God. At akin pong tatawagin ng ating kapatid, si Brother Rodel, na tawag ko dito sa harapan para pangunahan tayo sa panalangin bilang pagtatapos ng ating gawain. So remember, sa susunod na linggo po ay general service natin. Sa umaga lang tayo may service dahil sa hapon po ay meron pong communion na gaganapin sa Pampanga. At ako po ang inyong lingkod, kasama ilang mga elders ay pupunta ron para alalayan sila sa kanilang pangungumunyon. Brother Rodel, God bless you. Tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, muli Lord, papasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang kumikilos, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon. At Lord, nakikita namin, Panginoon, na hindi ang tao, Panginoon, ang namumuno nito, Panginoon, kundi, Lord, ikaw, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa pangungusap mo sa amin, Panginoon. Lord, hindi mo kami pinagkulang, Panginoon, sa Lord, physical, Panginoon, spiritual, Lord, kung makikita mo lang namin, Panginoon. At Lord, totoo yan, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Napagpatuloy kami, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Napagpatuloy kami, Panginoon, dahil sa iyong habag, Panginoon. Wala kaming bagay na may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Wala kaming bagay, Lord, na, Lord, kapurihan sa amin, Panginoon, kundi, Lord, ito'y biyaya mo lang sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa biyayang yan, Panginoon. At Lord, patuloy mo kaming ibaon dyan, Panginoon, sa revelation na yan, Panginoon. Patuloy ka magpahayag sa amin, Panginoon. Upang, Lord, matayuan namin, Panginoon, ang aming gampanin, Lord, ang aming layunin, Panginoon. Ang Lord, ang layunin mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, mangyari nawa, Panginoon, ang layunin na yan, Panginoon, sa bawat isa amin, Lord. Lord, sa mga elder, Panginoon, sa mga magulang, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, sa bawat isa amin, Panginoon. At Lord, ikaw ang manguna sa aming lakad, Lord. Lord, kung nalilikuman kami, Panginoon, itama mo kami, Panginoon. Lord, umaasa lang kami sa iyo, Panginoon. Wala na kaming bagay na maaasahan, Panginoon, dahil, Lord, ang lahat ng mga bagay, Lord, sa mundong ito, Panginoon, ay kabulukan, Panginoon. Ang iyong salita na lang, Panginoon, ang, Lord, ang iyong salita na lang, Panginoon, ang mahahawakan namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, maging totoo yan sa amin, Panginoon. Maging totoo ka sa amin, Panginoon. Yan lang ang lagi naming hiling, Panginoon, ang mapalapit sa iyo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, Lord, ang bawat isa, Lord, na uuwi sa aming mga tahanan, Lord. Gabayan niyo po, Lord. At si Brother Rico, Panginoon, na ginamit mo, Ama. Pagpalain mo siya, Panginoon. Sa iyo mauwi ang kapurihan, Panginoon. Sa iyo mauwi lahat ng parangal, Panginoon. Ikaw madakila, Panginoon. Salamat sa buong araw na ito, Ama. Sa iyo mauwi ang kapurihan at pasalamat. Sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo. Amen, Lord. Praise the Lord. Awitin natin, I've got to prove I'm one in a million. At tayong lahat ay magsisiuwi na sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Magkamayan tayo sa isa't isa. God bless you. I've got to prove I'm one in a million. And I've got to show the power of the blood. I've got to prove I'm not like those from Satan's Eden. And I've got to show that I'm a person this world isn't worthy of.
I've got to prove I'm one in a million, and I've got to show the power of the blood. Thank you, Jesus. I've got to prove I'm not like those from Satan's Eden, and I've got to show that I'm a person His world isn't worthy of. Take up your cross, follow Jesus. Take up the cross every day. Don't be ashamed.